Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ang pagbabasbas po ng mga imahe ng Santo Niño ay gaganapin sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. Tawag sa ikakasal, si Rayuel A. Eustaquio, nakatira sa Purok 4007, Sitio Silangan, Banaba South, Batangas City, ay ikakasal kay Christine D. Mea, nakatira sa Munting Pulo, Lipa City, sa January 30, 2024, sa Mary Mediatrix of All Grace Parish, Archdiocese of Lipa, Antipolo del Norte, Lipa City. Si Julius Dominic A. Martin, 33 years old, nakatira sa 29 Natib Street, Barangka Itaas, Mandaluyong City, ay kakasal kay Faye Alexis D. Marcelino, 34 years old, nakatira sa 10E Overseas Compound, Prudent Lane Street, Sanville Subdivision, Barangay Culiat, Quezon City, sa February 22, 2024 sa San Antonio de Padua Parish, Diocese of Imus, Pook Silang, 4118, Cavite. Si Rizbon Manalo Mina, 33 years old, nakatira sa 35 Central Ave, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Elaine Padon Pengson, 27 years old, nakatira sa 35 Central Ave, Culiat, Quezon City, sa February 24, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, 16 Gabriela Silang Street, Tierra Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Si Richard Mirano Evangelio, 26 years old, nakatira sa Libato, San Juan, Batangas, ay kakasal kay Teodeline Habagat Calabroso, 30 years old, nakatira sa 1A San Marcelino Street, San Pedro Compound 2 of 3, Tandang Sora, Quezon City, sa March 2, 2024, sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater, Ibaan, Batangas. Si Stephen V. Soriano, 28 years old, nakatira sa 60 Lopez Haina Street, Tierra Pura Homes, Barangay Culiat, Quezon City, ay kakasal kay Jalisa Andrea C. Baluyot, 29 years old, nakatira sa 29 Malumot, Paumbong, Bulacan, sa March 3, 2024, sa Sanctuario de San Jose Parish, Green Hills East, 1554, Mandaluyong City. Si Michael Paulo Bugayong Olan, nakatira sa 6 Union Village, Tandang Sora, Quezon City, ay kakasal kay Christine Ann Cervantes Castañeda, nakatira sa 003 Libis, San Rafael, Bulacan, ay kakasal sa March 9. Ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina,
Ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon muli sa lahat. Ngayon po ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. At ang tema ng ating pagdiriwang ay, pabayaang lumapit sa akin ang mga bata. Ngayon, mapalad tayong minsan pang maipagdiwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Ang debosyong itong nakaugat sa pagsisimula ng Kristyanismo sa ating bayan ay isa rin sa mga pangunahing tampok sa ating popular na pagkarelihiyoso. Alang-alang sa ikapagiging totoo ng debosyon natin sa Santo Niño, ito'y di dapat manatili sa paglalagay lamang sa kanyang imahen sa ating dambanang pampamilya o pagdadala nito saan man tayo pumunta. Ang debosyon natin sa Santo Niño ay marapat na praktikal na ipakita sa ating malasakit sa lubos na kagalingan ng milyon-milyong bata sa buong mundo at lalo na sa mga nabibiktima sa maraming paraan. Mahal ni Jesus ang mga bata at ipinakita niya ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila sa mga paraang napakapraktikal, gaya ng sukat nating matutuhan sa bahagi ng Ebanghelyo para ngayon. Sa Eukaristiyang ito, muli nating pagtibayin ang pangako nating tumulad sa kanyang halimbawa. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang.
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin si Jesus na dalisay na nagmamahal sa mga bata at kabataan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta po, Father. Bilang nakakatipon mag-anak ng Diyos, ngayon kapistahan ng Santo Niño, tayo'y humiling ng kanyang pagpapatawad upang may handog natin ang Eukaristiyang ito ng may malinis na kalooban. Panginoong Jesus, ang kaharian mo ay panlahat at pamalagian kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang makiisa sa kahinaan namin bilang tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nais mong palapitin sa iyo ang mga kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Gagawin mo ang aming kainitan. Ikaw na natulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang paraan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao naman totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pagkikiisa sa mga nasaabang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinag-aharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang maririnig nating pagpapahayag ay isang propesiya tungkol kay Jesus, ang Mesiyas na naghahatid ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa mundong pinagdilim ng pagkakasala. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati-hati ng masamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin
at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa panalangin ito ng papuri at kahilingan, ipinahahayag ni Pablo ang ilan sa mga lalong kalugod-lugod na katotohanan ng ating pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpayang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama. Napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ay kalulhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawain, sapagkat sa mga katulad nila nag-ahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa pag-ahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinag-aharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. My dear brothers and sisters, once again, happy fiesta po sa inyong lahat. Batiin natin yung katabi ninyo, happy fiesta. We celebrate the feast of Santo Niño. Tanging sa Pilipinas lamang ito na may parang extension ng ating celebration ng Christmas, no? Ang pagdiriwang ng Pasko. Kasi liturgically ngayon ay we are in the third Sunday of Ordinary Time. Pero kaya lang po meron tayong special permission mula sa Rome kaya ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Ang kapistahan ng Santo Niño ay tinatawag din na Holy Childhood Day. Kaya nga Panginoong Jesus ang banal na sanggol. Hindi ibang Jesus itong Santo Niño ang ating pinagdiriwang. Bakos ito rin ang Jesus na naghirap, namatay, at muling nabuhay. Ngunit bago mangyari ito, ay dumaan muna sa kanyang pagkabata o pagiging ninyo. So itong Santo Niño, and then si Jesus, same, isa lang mga kapatid. Hindi na dalawa sila. So, kaya nga, katulad ng devotion ng itim na Nazareno, no, Black Nazareno last week, no, we experience. Ang Santo Niño ay devotion na palapit sa puso natin mga Pilipino. Malalim ang ating devotion sa Santo Niño dahil sa mahigpit ang kaugnayan ng Santo Niño sa kaysaysayan ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. I'm sure we know the history. Ang larawan ng Santo Niño ay ang sagisag na simula ng ating pagiging Kristiyano. Ito ang imahen na ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reina Juana noong siya ay bininigan noong March 14, 1521. Kaya nga we celebrated that 2021, 500 years of Christianity. But my dear brothers and sisters, tandaan na natin na dahil si Jesus ay bata, huwag natin siyang paglaro-laruan. Huwag natin siyang utu-utiin. Bata nga siya, ngunit siya ay ang ating Panginoon. Kaya makahari ang kanyang damit, may korona siya at hawak niya ang sentro, isang baston na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang daigdig sa kanyang kamay. Bata siya, pero hari siya. Ang kanyang paghahari ay hindi nakakasindak, hindi siya nakakatakot. Nagdadala siya ng karunungan at katwiran, hindi sa pamagitan ng pananakot, kundi ng pang-akit at ng pagmamahal. Dahil bata pa siya, no? Baby Jesus, so it's a way of welcoming and hindi tayo natatakot sa paglapit sa Kanya. Kaya nga kahit sa bata si Jesus, sundin at tularan natin siya. Yan din ang hamon sa atin ng Santo Niño.
So, my dear brothers and sisters, what can we learn from this feast of Santo Niño? I would like to share two things nga base sa ating ebanghelyo nga sabi ni Jesus na tandaan ninyo ang sinumang hindi tumatanggap sa paghari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. So, kaya't nais ni Jesus na matulad tayo sa mga bata. Ano ibig sabihin nito? Ano ba meron ang bata nga dapat natin matularan? Ang at least two things, no, I said. Una, ang kanila kakulangan at kawalan kakayahan ay hindi isang kahinaan. Bakos ito pa nga ang nagpapatingkad sa isang katanggian dapat taglayin ng isang Kristiyano, ang pagtitiwala. Ang kalakasan ng isang bata ay ang kaniyang pagtitiwala sa kaniyang mga magulang. So the limitation the child has, no, it is an opportunity to trust more the parents. Kaya nga ang mga bata, kung malayo na, umiyak. Pero kung kasama na ang mga parents, kahit saan napupunta, okay na sa bata. And also, many things, they trust in the parents because even tayo, when we are children, lalo na nung bata pa, we think our parents are superheroes because we think they can do everything, anything. Yan ang tawag natin nga pagtitiwala, the trust, my dear brothers and sisters. I think that is the trust that we have to learn to rely more on God's grace, God's strength, God's blessings than on our own. Now that is one thing that we are taught by the children. And then pangalawa ay ang katapatan at pagiging totoo sa sarili. Be honest, and also be truthful to oneself. Ang isang bata ay madaling umamin sa kanyang pagkakamali. Ang matatanda, tayong lahat, ay laging in denial sa ating mga pagkukulang. Lagi nilang makikita ang kamalian ng iba, ngunit hindi ang kanilang mga sarili. Ang isang Kristiyano ay tinatawag sa katapatan at pagiging totoo sa kanyang identity bilang alagad ni Kristo. So hindi pwede ang doble karang Kristiyano. No, this is very common, sa atin. We have two different personalities. Isa dito sa harap ng Diyos, sa simbahan, sa public, isa, we have outside and with the different people. So, my dear brothers and sisters, hindi pwedeng ang dinarasal sa simbahan ay kabaliktaran ng inaasal natin sa labas. Nawa ang kapistahan ng Santo Niño ay magtulak sa atin, umasa sa Diyos at maging tapat sa Kanya. So, my dear brothers and sisters, and also this feast is challenge, lalo na sa lahat mga magulang, mga lolo at lola, mga ninong at ninang, para sa ating lahat. Because, my dear brothers and sisters, we have this feast reminds our greater responsibilities to our children. I'm sure na gusto natin ibigay the best sa ating mga anak. I'm sure all the parents, all of us, tayong lahat, na gusto natin pagtuturo, paghubog, at pagiging mabuting halimbawa ng mga magulang ang mapagiging Santo Niño rin ng mga anak. So, ibig sabihin, my dear brothers and sisters, it's not enough. Hindi lamang sapat na meron tayong wish to give something. We have to lead our children by example. Tayo nga magiging example sa ating mga kabataan. And we share many things, our properties, inheritance, our knowledge, our profession. But sometimes we forget to share ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, ang pananampalataya. Kaya nga, my dear brothers and sisters, nga we are called to share our faith to our children. At imulat natin sila na nagdarasal. Pintuhan natin sila tungkol sa Diyos at tungkol sa salita ng Diyos. Dalhin natin sila sa simbahan at isama sa gawain ng simbahan.
Halika, hikayatin natin sila at sumama sa katekismo, sa simbahan, sa school, at kahit sa ating tahanan. Ipakilala natin sila kay Santo Niño. Si Jesus ay kababata din nila. Ipaubayan natin sila kay Santo Niño at turuan silang kausapin si Jesus. Pangarap natin na ang mga bata ay magiging tulad din ng Santo Niño. So in short, my dear brothers and sisters, let us teach them, hindi lamang how they can become professional or successful businessman or whatever, but let us also teach them to be children of God, to be good Christian and good disciple of Christ. But of course, this is only possible sa pamamagitan ng ating mga example, halimbawa. So that is very important, my dear brothers and sisters, especially lalo na ngayong panahon, kasi marami na mga maling example. There are so many wrong things are misleading our children through the media, through the information, through many bad examples. So I think that's why it is very important para sa atin. And this feast reminds us, dapat itong maging pinakamahalagang responsibilidad sa ating lahat, to bring our children in a right path, in a right way, my dear brothers and sisters, through right teachings and through right values. So, my dear brothers and sisters, but of course, itong fiesta hindi lamang para sa mga bata o kabataan, para sa ating lahat. Dahil tayong lahat mga anak ng Diyos. Sa mata ng Diyos, tayong lahat mga bata. We are all children and God cares for us. God loves us. Kaya nga nagpadala siya sa buktong na anak upang maligtas tayong lahat. So, my dear brothers and sisters, let us pray for all of us, sa ating mga bata, sa ating mga kabataan, sa ating mga sarili. Sana we always follow the example of Santo Niño, and we may live as children of God, and we may be good example sa ating mga bata at mga kabataan. Magstay po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagpupugay natin sa Santo Niño at paggunita natin sa tanging pag-ibig ni Jesus sa kabataan, pagtuunan natin ng pansin ang mga kabataan at ipanalangin ang lahat nilang pangangailangan. At itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa buong simbahan at namumuro rito, naway higit nilang pahalagahan ng mga bata at kabataan at sa gayoy maging inspirasyon sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bata sa buong mundo, nawa sila'y masuyong mahalin, igalang at ituring na siyang pag-asa ng isang lalong mabuting sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga batang hindi pa isinisilang, naway matanggap sila ng kanilang mga magulang bilang mahalagang kaloob at tanda ng pagtitiwala ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
para sa kabataan ng ating bansa. Naway lumago sila sa katapatan at kalinisan, nagpapahalaga at nagsasabuhay ng mga Pilipinong nagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Katolikong magulang, naway kalingain nila ang kanilang mga anak kung paanong kinalingan ni Maria at Jose si Jesus at hubugin sila para maging mabubuting mamamayan at magsisiglang kaanib ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng deboto ng Santo Niño, naway ang kanilang debosyon sa Santo Niño ay maging patuloy na inspirasyon para lumago sa pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tulungan tayo ng Panginoon upang mapahalagaan natin ang ibang-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo. Panginoon, Dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, pagkaloob mo kami ng praktikal na malasakit sa mga bata at kabataan ngayon. Naway may sulong namin ang kanilang kagalingan at kaligtasan dahil sa pagmamahal sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtam niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay linggit sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinigtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. O Jesus, aming mahal,
namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang paalaala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, ipagdiriwang natin sa darating na linggo, January 28, ang National Bible Day. Kaugnay dito, humihingi ang ating Formation Commission ng tulong makalikom ng 100 sets ng May They Be One Bible na nagkakahalagang 280 pesos isa. Tumatanggap po kami ng monetary donation o aktwal na Biblia na naka-flash sa screen. Ito ay gagamitin sa catechetical programs ngayong taon ng ating mga parish workers, BEC members, at mga magulang sa ating feeding program. Ang mga Biblia ay iaalay at babasbasan sa mga misa sa susunod na linggo. Ikatlo, maaari kayong magparehistro ng inyong national ID, registration and verification sa Formation Center. Magsisimula ito ngayong linggo hanggang sa lahat ng linggo ng Pebrero, mula 8 a.m. hanggang 3 p.m. Para sa mga edad 5 to 7 years old, mangyari lamang na dalhin ang mga sumusunod: original live birth, PSA o NSO birth certificate o kopya ng inyong school ID. Para naman sa mga edad 18 years old pataas, magdala lamang ng kahit anong mga government-issued ID gaya ng Barangay ID, Quezon City ID, TIN, PhilHealth, UMID at iba pa. Pagkatapos po ninyong magparehistro, pakidala na lamang po ang inyong issued TRN upang ma-verify. Ikaapat, ang pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño ay magaganap sa ating parish grounds sa saliw ng sayaw ng sinulog. Mangyari lang po na magtungo sa labas pagkatapos ng misa. At ngayon, inaanyayahan po ang mga bata na lumapit sa harapan para sa natatanging pagbabasbas para sa mga bata. Lahat mga bata, pwede lalapit dito. Magtayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong namin Diyos, mula sa pananalita ng mga bata, ay lumikha ka ng awiting papuri. Kaawan mo ang mga batang ito, ang mga ipinagkatiwala sa pagmamahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na Birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, na pagkalooban mo sila ng biyaya upang lumago sila Kristiyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo maging saksi dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagtangkol ng kanilang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.